Mapagpalang araw mga ka-installer, at nandito tayo ngayon sa House of Aluminum. Yan, House of Aluminum po, nagmagawa ng mga bubog, mga sliding at pinto na aluminum. Yan, matatagpuan dito sa Yapang. At yan, sa mga nandito po sa Sablayan o kahit sa bayan, pwede tayong mag-inquire dito basta nasa Occidental Mindoro. House of Aluminum. Ito po ang kanilang contact number. At ito po yung nagmamayari. At nandito po tayo ngayon para mag-install ng roll up. May dalawang roll up po tayong i-install. At ito nga pala mga ka-installer, ang parts ng roll up. Ito yung fix box cover at guide, side guide at rotary. Sa isang set may 3 rotary. Padlock holder. Yan, dito nilalagay yung padlock holder. At pipe holder. Yan, yung box. At ito yung end lock. At ito yung S-type na plate. Yung bottom yung may takip ang dulo. Ito po yung spring. At diretso na tayo sa pagbuo. At nailagay na natin yung rotary. Bali 3 rotary ang nakalagay. Isa sa gitna. At magkabilaan dulo yan. Isa, dalawa, 3. Bago ilagay ang rotary ay kailangan nasa loob ng spring. At itong tornilyuhan ay dapat nandito sa kabilang gilid. Okay, maglalagay na muna kami ng flat bar. At nakalagay na kami ng 3 flat bar. 1/4 by 1 ang flat bar na ito. Flat bar. 3. Yan, bawat sa may group yung paglalagyan ng flat bar. Diyan mismo ilalagay. Yan. At kapag naglagay tayo ng flat bar, kailangan ay yung sipat ng flat bar sa tubo ay nasa ayos. Kumbaga pag sinipat mo yan, kung yun yung nakalabas sa gilid nito ng tubo, yun na rin yung hanggang dulo. Dahil kapag tagilid ang lagay natin nito, pilipit siya, ibig sabihin magiging pilipit yung ating lagay ng plate. Dahil dyan kukonekta yung plate. Ito yung tornilyuhan nya. Kaya kailangan ay pantay ang pagkakalagay natin. Ang kasunod na gagawin namin, maglalagay kami ng tornilyo. Ito, yung pagkakabitan nito. Bali 2 dulo. At talagyan natin na ng tornilyo. Ayan. Bali may flat washer at saka lock washer dito sa labas. Ang pinaka-tornilyo niya ay nasa labas ng harap. Kasi kung nasa loob yan ay maaaring maging dahilan ng pagsanggi-sanggi sa spring. Dito sa kabila, 2 flat washer. Inipit natin yung tainga. Ayan. Meron din tayong isa dito, tornilyo. At para dito sa butas na yan. Sa kabilaan niyan. Ito siya. At ito. Bali simula dito sa dulo ng spring, nagdagdag lang kami ng 10 cm. Yan, nasa 4 inches. Simula sa dulo na to, 4 inches ang lagay. Ang sukat ng tornilyo natin na ginamit ay 3/8 by 1 1/2.
Bali babatakin lang namin at ipapasok dito. Itong tainga na to. Papasok sa tornilyo. At yan, ay tornilyo na natin. Paalala lang kapag bagong welding at mainit pa, huwag natin masyadong kapitin ang tornilyo dahil mapuputol yan. Ang kasunod natin gagawin ay pipe holder. Yung pinutol na tubo na 1 inches yan yung ginagamit namin, 1 inch diameter. Yan, bali 8 cm ang haba. At pwede nating makita yung sentro niyan sa butas, yung sa guhit na yan. Tapos guhitan lang natin. Sa paglalagay naman ito, kailangan nakatingala siya. Ito, dahil dito lalagyan din ng tubo yan. Tapos weldingin na natin muna ito. At ito. At ito nga mga ka-installer, at nilagay na natin ang pipe holder. Yan, magkapares yan. Wala naman ang battery. Pag-reels. Pag-reels ano? Vlogger. Vlogger YouTube channel. Walang daw din. Pakita lang natin. Wala na. Ay, may ilaw na pala. Pakita ba set din? Oo naman, baka sabihin na saan ako nagpunta. Sabihin ng babae. Sabihin ng babae. Ay, pagdala mo ako.
Tignan ka ba? Oo. Sige. Yan. Sige. Kita? Kita natin sila. Tama yan. Ha? Loko ka. 20,000 views yan. Ano kasi?